Update tayo sa lagay ng panahon ngayong bagyo na ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Yes po sir, magandang tanghali po sa inyo. Apo, kailan at saan po mararamdaman ang pananalasan nitong bagyong Paulo? Sa ngayon po sir, ang nakikita po natin, Friday po talaga yung landfall niya. Possibly nga dito sa may area ng Northern Luzon. Possible entry point niya is in between dito sa may Isabela or Northern Aurora. Pero as early as today po, makakaramdam na yung silangang bahagi ng Northern Luzon na mga malalakas na mga hangin po. And then possible din po na within today, mamayang hapon or gabi ay maaari na tayong mag-raise ng wind signal. Gaano po kalakas ito at maapektuhan ba somehow itong mga tinamaan ng lindol? So sa ngayon sir, ang possible na pwede niyang abutin na kategorya ay nasa severe tropical storm. Pero hindi pa rin natin niro-roll out na baka umabot pa ito ng typhoon, pero more on leaning tayo dun sa severe tropical storm na kategorya niya before mag-landfall. And then kung dito naman po with reference sa may area ng Cebu, nakikita naman natin na malayo naman po yung area ng Cebu dito sa dadaanan ng bagyo kasi sa mga susunod na araw, mas hihilaga pa po yung pagtahak nito. Pero kahapon po umuulan daw sa Cebu. Kumusta naman po ang lagay ng panahon ngayon sa Cebu? Ngayong araw at sa mga susunod na araw? So yes po sir, tao po kayo. Meron pa rin po tayong mga localized thunderstorm na recorded dito sa may Cebu. And for today, meron pa rin po tayo ina-expect na mga pag-ulan doon in between 5 p.m. up until mamayang gabi mga 8 to 11 p.m. And yun lang po yung mga time na meron silang mga pag-ulan na mararamdaman dahil nga po more on localized lang yung nature ng mga pag-ulan. By tomorrow, meron pa rin po mga thunderstorm, tsaka mas mataas po yung mga pwedeng pag-ulan compared today. Pero sa nakikita naman po natin, hindi naman po ito yung mga pag-ulan na maaaring na magdulot ng pagbaha at pagguha ng lupa. Pero magiging delikado ba sa mga bulubunduking bahagi kapag ito'y tinamaan na ng lindol, magkakaroon pa ng ulan? Anong posibleng danger nun? Yes po sir, no? So nakikita din po natin na may impact din kasi nung nagkaroon ng lindol, medyo nag-loosen yung ibang parts ng mga kalupaan. Ngayon kapag tinamaan pa to ng mga malalakas na pag-ulan, another factor pa po yun para mag-add on dito sa pagguho ng lupa. Pero sa nakikita naman po natin ay wala naman po tayong mga alarming na mga pag-ulan dito sa area ng Cebu. Malayo naman po sa track nitong bagyo and mga localized thunderstorm lang po pero more on light to moderate. Sana nga po dahil may mga sinasagawa pang rescue operation. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.